Ako si Fredrik Eriksson, ski mountaineer mula Sweden na nakatira sa Chemi, France. Nasa Alpine Club ng Pakistan kami at tatanungin kami para matiyak na kwalipikado kaming umakyat at maabot ang aming layunin. Sana magtagumpay kayo sa inyong layunin na makaakyat. Sang-ayon ako sa iyo. Noong ika-6 ng Agosto, 2010 si Fredrik Eriksson ay walang kaalam-alam na yon na ang huling araw niya sa mundo. Isipin mong nasa taas kang 27,000 talampakan sa ibabaw ng dagat sa K2, ang pangalawang pinakamataas na bundok sa mundo. Manipis ang hangin kaya parang nasusunog ang baga mo sa bawat paghinga. Ang temperatura ay nasa paligid ng negatibong 40 degrees. Namamaga ang iyong otak dahil sa kakulangan ng oxygen. Namumuo ang iyong dugo na parang ketchup at nakatitig ka sa isang halos patayong ice corridor na may napakalaking hindi matatag na glacier na nakabitin mismo sa ibabaw ng iyong ulo. Ikakabit mo ang sarili sa ski bindings at itutok ang mga ski pababa sa delikado at mapanganib na lugar na yon, kung saan kahit maliit na pagkakamali ay maaaring magbunga ng buhay o kamatayan. Ngayon, pag-uusapan ko ang isa sa pinakaambisyoso at pinakanakamamatay na pagtatangka sa pag-akyat ng bundok sa kasaysayan ng tao. Kwento ng lalaking nagtangkang mag-ski pababa sa isang bundok na sobrang delikado kung saan isa sa 4 na umaakyat ay namamatay. Ang sunod-sunod niyang mapaminsalang desisyon ang nagdala sa kanya sa sandaling iyon na may di inaasahang resulta. Ang natuklasan ko sa huling desisyon ni Fredrik ay mapapagduda sa lahat ng inaakala mong alam mo tungkol sa panganib. Maligayang pagdating sa extreme edge. May di nakikitang linya sa bawat bundok sa mundo, matatagpuan sa humigit kumulang 26,000 talampakan taas ng dagat. Sa taas ng linyang ito, nagsisimulang mamatay ang katawan. Literal na namamatay. Nagsisimulang huminto sa paggana ang mga selula mo, humihina ang iyong kakayahang mag-isip, humihinto ang paggana ng iyong panunaw. Bawat minutong ginugol sa death zone ay isang minutong hiniram mula sa bingit ng kamatayan. Karamihan sa mga tao, kahit ang mga bihasang umaakyat ng bundok, naglalaan lang ng pinakamaikling oras sa death zone. Mabilis silang umaakyat dito, nararating ang tuktok at bumababa sa parehong daan na dinaanan nila sa pamamagitan ng maingat na pagbaba. Pero iba si Fredrik Eriksson sa karamihan. Si Fredrik Eriksson ay ipinanganak noong Marso 14, 1975 sa Sundsvall, Sweden at lumaki sa hilagang lungsod ng Umeå, isang lugar na puno ng mga kagubatan at banyayad na mga burol imbes na totoong mga bundok. Kagaya ng ibang batang Suweko, bata pa lang natutunan na niyang mag-ski. Pero hindi tulad ng ibang kaedad niya, nagkaroon si Fredrik ng halos supernatural na ugnayan sa grabidad at niebe. Sa kanyang 20 dash, iniwan niya ang mga inayos na dalisdis para sa sariwang niebe sa pinakamataas na tuktok na makita niya. Habang ang karamihan sa mga skier ay kontento na sa pagdausdos sa mga dalisdis ng Alps o Rockies, itinakda ni Fredrik ang kanyang mga pangarap na mas mataas pa ron. Nangarap siyang mag-ski sa mga lugar na wala pang taong nakapag-ski mula sa mga tuktok ng 14 na bundok na may taas na 26,000 talampakan na lahat ay umaabot sa death zone. Pagsapit ng 2,000, 10 nakapag-ski na siya sa 4 na dambuhalang bundok sa Himalayas. Si Siapangma noong 2,000, 4 Gasherbrum 2 noong 2005. Isang muntikang tagumpay sa Lila Peak mas maaga noong 2005 kung saan siya ay umatras. Nasa 500 talampakan na lang mula sa tuktok at isang bahagyang pagbaba sa Dhaulagiri noong 2007. Bawat pagsubok ay nagpalakas ng kanyang pangarap na maging unang tao na mag-ski mula sa tuktok ng K2. May kasabihan ang mga umaakyat ng bundok. Ang Everest ay parang lakad, ang K2 ay tunay na akyatan. Hindi ko minamaliit ang panganib ng Everest kahit nasa bahay lang ako. Ang K2 ay may taas na 28,251 talampakan, kaya ito ang pangalawa sa pinakamataas pagkatapos ng Everest. Pero hindi taas ang dahilan kung bakit delikado ang K2. Ito ay dahil sa perpektong kombinasyon ng mga panganib sa bundok na ito. Di tulad ng ibang bundok na paunti-unting tumatarik, ang K2 ay matarik mula paanan hanggang tuktok. Sa 45 degrees, mas matarik ang dalisdis nito kaysa sa karamihan ng expert ski run sa mga resort at ituturing na extreme terrain kung nasa ski slope. Sa K2 nababalutan ng yelo, bato at mga bitak ang mga dalisdis na may libu-libong talampakang bangin sa bawat pagkakamali. May mga hindi inaasang lagay ng panahon na pwedeng bumitag sa mga umaakyat ng ilang araw.
Dagdag pa sa lahat, ang malayong lokasyon nito sa Karakoram Range sa pagitan ng Pakistan at China ay ginagawang halos imposible ang pagsagip. Sandaling singit muna sa magulong kwentong ito para sa mas matitinding hindi na edit na kwento na di namin pwedeng ipakita dito, sumali sa Extreme Community sa Patreon. Magkikita tayo sa Extreme Edge. Puno ng trahedya ang kasaysayan ng pag-akyat sa K2. Noong 1938, umatras ang unang American Expedition matapos ilang muntikang kapahamakan. Noong 1954 lang, nagtagumpay ang unang pag-akyat sa tuktok at 2 lang sa 11 na miyembro ng ekspedisyong Italyano ang nakarating doon. Noong 1986 sa tinaguriang Black Summer, 13 climber ang namatay sa loob lamang ng isang season. At sa kabila ng lahat ng dekada ng tagumpay at trahedya, wala pang nakapag-ski mula sa tuktok ng K2. Marami ang nagsabing parang pagpapakamatay ang ideyang yon, ngunit iba si Frederick Erickson. Para maintindihan ang desisyon ni Frederick, subukang ilagay ang sarili sa kalagayan niya sandali. Nagawa mo ang mga bagay na kakaunti lang ang nakakaya. Nakarating ka na sa tuktok ng mga bundok na sobrang nipis ng hangin kung saan karamihan ay nawawalan ng malay sa ilang oras. Itinutok mo na ang ski pababa sa dalisdis kung saan tiyak ang kamatayan sa anumang pagkadulas. Nalampasan mo ang lahat ng walang sugat. Sa bawat tagumpay, tumataas ang kumpiyansa mo. Dati imposibleng bagay, nagiging posible na. Ang hangganan sa pagitan ng pagiging matapang at pagiging pabaya ay unti-unti nang nabubura. Ito ang kalagayang pangkaisipan na tinatawag ng mga eksperto sa sikolohiya ng extreme sports na expert trap. Kapag ang dating tagumpay ay nagdudulot ng maling pakiramdam ng kaligtasan, hindi ito kayabangan kundi pagbabago ng tingin sa panganib. Ang mga panganib na ikatatakot ng karamihan ay nagsisimulang magmuhang kayang harapin. Noong 2009 ginawa ni Frederick ang kanyang unang pagtatangka sa K2 kasama ang Italianong mountaineer na si Michel Fay. Dumating sina Frederick at Michel sa base camp, masigla, sabik at tinutupad ang kanilang pangarap. Isinusulat nila ang kanilang pakikipagsapalaran para sa Powder Magazine at ibinabahagi ang paglalakbay nila sa mundo. Dahil sa sobrang kumpiyansa ni Frederick, nagsulat siya ng bagay na siguradong kakikilabutan ka kapag narinig mo ang susunod. Sabi niya, mas nakakatakot pa ang biyahe namin sa ilalim ng talon papunta dito kaysa sa haharapin namin sa K2. Mas nakakatakot pa kaysa sa anumang haharapin nila sa K2. Ang mga salitang yon ay babalik para multuhin siya sa pinakamasamang paraan. Sa simula, maayos ang lahat. Nakapunta sila sa unang kampo na halos 20,000 talampakan ng taas, nalampasan ng maze ng mga tori ng yelo at mga bitak na kayang lumamon ng tao. Pagkalipas ng 1 linggo, umakyat sila sa ikalawang kampo at nagkabit ng mga lubid para ligtas na makatawid sa matatarik na dalisdis. Nakikisama rin ang panahon. Sikat ang K2 sa mga nakamamatay nitong bagyo pero kalmado ang bundok na para bang inaakit sila papalapit. Dumating ang araw na magbabago ng lahat. Sa pag-akyat ng mataas na bundok, hindi pwedeng diretso sa tuktok dahil bibigay ang katawan sa kakulangan ng oxygen. Kailangan mong mag-acclimatize, akyat sa mataas, tulog sa mababa para masanay ang katawan sa kaunting oxygen. Payanag pa siya ang 2 umaakyat na subukan ng kondisyon ng niebe sa pamamagitan ng pag-ski mula Camp 2 pabalik sa base camp. Isipin mo, si Michel Fay, isang elite climber na nakaakyat na ng maraming 26,000 talampakang bundok ay nag-ski pababa sa dalisdis na may 50 degrees na pagkahilig. Mas matarik pa yon kaysa sa halos anumang makikita mo sa isang ski resort. Ang dinaanan ng kanyang mga ski ay pinaghalong niebe at yelo. Pagkatapos, sa isang iglap, pumalpak ang lahat. Sumabit ang gilid ng ski ni Fate. Ibig sabihin, ang metal na gilid ng talim ng ski niya ay sumabit sa yelo sa halip na dumulas. Sa karaniwang ski slope, posible lang siyang matumba, masaktan ng ego, at sumakit ang katawan. Madudulas siya, mapipigilan ang pagdulas niya, magpapagpag lang at magpapatuloy pababa. Pero sa mga dalisdis ng K2 ito ay isang sentensya ng kamatayan. Walang nagawa si Frederick kundi manood sa takot habang gumugulong ang kaibigan niya pababa ng bundok. Isipin mong makita ang mahalagang tao sa iyo na tumatalbog sa mga bato, bumibilis at lubusang walang magawa. Nahulog si Faith ng 3,000 talampakan tarang mula sa 300 palapag na gusali. Huminto ang katawan niya sa maliit na plataporma ng niebe sa ibaba. Agad bumaba si Frederick papunta sa kaibigan. Inabot siya ng 20 minutong napakadelikadong pagbaba ng mag-isa bago marating ang katawan ni Faith. Pagdating niya ron, hindi niya matanggap ang totoo. Nabiyak ang bungo ni Fate dahil sa pagkabangga sa bato. Wala na ang kanyang kaibigan at kasama sa pag-akyat.
Dito magsisimula ang pagbabago ng kwento na magpapaisip sa'yo tungkol sa isipan ng tao. Kahit delikado, nanatili si Frederick sa mismong nakamamatay na dalisdis na iyon ng ilang oras. Ginamit niya ang ice axe para maghukay ng pansamantalang libingan at tinakpan ng katawan ni Faith ng nyebe at bato. Habang ginagawa niya ito, nalalantad siya sa parehong panganib na pumatay sa kanyang kaibigan. Ngayon, para sa karamihan ng tao, kung nakita mong namatay ang kaibigan mo habang sinusubukan ng ipinunta ninyong dalawa roon, malamang uwi ka na lang. Karamihan ay ituturing ito bilang tanda ng universo na umuwi na, talikuran ng pangarap at piliin ang buhay kaysa ambisyon. Akala ng lahat sa base camp aalis na si Frederick. Sino ba naman ang hindi? Ngunit may kakaiba sa mga tulad ni Frederick. Talagang kakaiba gumana ang otak nila kaysa sa atin. Nag-MRI scan ang mga siyentipiko sa mga extreme na atleta at may kamanghamanghang natuklasan. Ang mga taong ito ay may mas mababang aktibidad sa amygdala, sentro ng takot sa utak. Kasabay nito, tumaas ang aktibidad sa bahagi ng otak na nagpoproseso ng gantimpala. Kapag ikaw at ako'y nakakakita ng panganib, itinuturing nila itong hamon. Kapag tayo natatakot, sila naman ay sobrang tutok. Pagkalipas ng 2 araw na nag-iisa sa tent at nagluluksa, lumabas si Frederick at inanunsyo sa base camp na hindi siya susuko, ikinagulat ng lahat. Babalik siya next year para sumubok ulit. Hindi ito kawalang galang sa alaala ng kaibigan. Para kay Frederick, ito ay parang pagpupugay. Hindi mamamatay ang pangarap nila sa bundok na yon kahit wala na si Michelle. Pagsapit ng taginit ng 2,010, bumalik si Frederick sa base camp ng K2. Ngayon, may bagong kasama si Frederick, ang Austrianong mountaineer na si Gerlande Kaltenbrunner na kilala sa husay sa pag-akyat. Isa siya sa pinakamalalakas na high-altitude female climber sa kasaysayan, tinutupad ang pangarap na maging unang babaeng makaakyat sa 14 na tuktok na 26,000 talampakan nang walang supplemental oxygen. Noong 2010 na akyat na niya ang 12 sa mga bundok na ito. Akyatin na lang niya ang K2 at Broad Peak para matapos ang makasaysayang misyon niya. Si Gerland ang eksaktong taong kailangan ni Frederick sa kanyang tabi. Technical na bihasa, matapag ang isipan at lubos na dedikado sa pag-akyat ng walang deboteng oxygen. Kita mo, karamihan sa mga high-altitude climbers ay gumagamit ng artipisyal na oxygen laban sa epekto ng death zone. Hindi kabilang dito ang dalawang ito. Naniniwala silang dapat harapin ang bundok sa natural nitong anyo, walang teknolohiyang tulong. Ang puristang pamamarang ito ay lubang nagpalaki ng panganib, ngunit tugma sa kanilang pilosopiya sa pag-akyat ng bundok. Kung makikipagsayaw ka sa demonyo, mas mainam na titigan mo siya. Ang pag-akyat noong 2010 ay naging miserable. Patuloy na tumatama sa Karakoram Range ang paulit-ulit na masamang lagay ng panahon, nagdadala ng sunod-sunod na bagyo at makapal na hindi matatag na nyebe sa matataas na dalisdis ng K2. Naipit ang mga grupo sa base camp ng ilang linggo, naghihintay ng pagkakataon na hindi dumarating. Maraming ekspedisyon ang sumuko, sawa na sa laro ng paghihintay. Sa unang bahagi ng Agosto, lalong lumalala ang sitwasyon. Mabilis nang nagsasara ang pagkakataon umakyat dahil paparating na ang monsoon. Bago dumating ang mga inaasahang araw-araw na bagyo ng monsoon, maaring magkaroon lang ng isang maikling pagkakataon ng matatag na panahon, marahil isang araw lang. 24 na oras lang para tapusin ang gawaing di kayang gawin ng karamihan kahit sa perpektong kondisyon at walang limit sa oras. Pagsapit na Agosto 5, sina Frederick Gerland, isang Amerikanong umaakyat na si Trey Cook, kasama ang 6 pang iba pang mga mountaineer, ay nagawang lampasan ang lahat ng ito. Nabot nila ang Camp 4 sa 26,000 talampakan at malapit na sa tuktok pagkatapos ng ilang araw ng pakikipaglaban sa malalalim na niyebeng umaabot hanggang baywang sa bawat hakbang. Mula sa kanilang pwesto, 2,200 talampakang patayo na lang ang natitira papuntang tuktok, ngunit iyon ang pinakamapanganib na bahagi ng kanilang buhay. Ang taya ng panahon ay hindi malinaw kung tutuusin. Sabi ng ilan, posibleng gumanda ang kondisyon ngayong gabi. Kahit nagtitipon ang ulap ng bagyo, 6 pang umaakyat sa Camp 4 ang nagdesisyong maghintay ng isang araw kahit posibleng hindi na nila maabot ang tuktok ng K2. At sina Frederick Gerland at Trey ay napaharap sa isa sa mga desisyong magtatakda ng kanilang buhay. Maghintay ng mas magandang panahon o samantalahin ang maaaring tanging pagkakataon nila. Isipin mong ikaw ang nasa tent na iyon sa 26,000 talampakan kahit isang minuto. Namamatay ang katawan mo sa nipis ng hangin, bawat hinga parang kulang, tila sumisipsip ng oxygen gamit straw ng kape.
Naglaan ka ng maraming taon ng pagsasanay para sa sandaling ito. 10,000 dolyar at hindi mabilang na oras ng pagdurusa. Ngayon nandito ka na, malapit ka na sa layunin mo, halos makamtan mo na ito. Ang taya ng panahon ay nagbibigay ng pag-asa na gaganda ang kalagayan. 6 pang umaakyat na may parehong impormasyon ang nagpasya na delikado ito. Anong gagawin mo? Nagpasya si Frederick na ituloy ito. Kahit lumala ang kondisyon noong 11:00 ng gabi. Sa kabila ng malakas na hangin at mahinang tanaw, nagpasya silang ituloy ang pag-akyat sa tuktok. Ang desisyong iyon ang magtatakda ng kanyang kapalaran. 1:30 ng madaling araw ng Agosto 6, habang ligtas sa tent ang ibang umaakyat, sina Frederick, Garlanday at Ray ay lumabas sa matinding lamig na parang may buhay. Ang kanilang mga headlamp ay nagbigay ng mahihinang dilaw na liwanag sa kadiliman, halos hindi makita ang susunod na ilang talampakan ng daraanan. Sapat ang lamig ng temperatura para magyelo ang nakalantad na balat sa loob ng ilang minuto. Sa itaas nila sa gitna ng dilim, nakabanta ang pinaka-technical at kinatatakutang bahagi ng bundok, ang bottleneck. Para maintindihan ang nangyari, dapat mong alam ang ibig sabihin ng bottleneck. Isang makitid na kanal ng halos patayang yelo, mga 300 talampakan ang taas at may bahagi na umaabot sa 80 degree ang tarik. Isang natural na imbudo sa bundok ito na pumipilit sa umaakyat na pumasok sa masikip na espasyo kung saan nalalantad sila sa maraming panganib ng sabay-sabay. Hamon na ang kanal, ang technical na pag-akyat sa yelo sa 27,000 talampakan ay nangangailangan ng mataas na kasanayan at tibay. Bawat hampas ng IceX, bawat sipa ng krampon sa ganitong kataas ay nangangailangan ng mahalagang oxygen na labis na kailangan ng utak at puso. Ayon sa ilang umaakyat, ang bahaging kayang akyatin sa 30 minutos sa mababang lugar ay inaabot ng mahigit 2 oras sa death zone. Ang nakakatakot sa bottleneck ay kung ano ang nasa itaas nito. Isang nakabiting glacier na kasinlaki ng ilang gusali na maaring biglang mabali at magpadala ng toneladang yelo na bumabagsak sa bangin. Ang sirok na ito na may bigat na libu-libong tonelada ay nananatili lang sa pwesto dahil sa mga puwersang pisikal na nagbabago habang gumagalaw, umiinit at nabibitak ang glacier. Parang umakyat ka sa loob ng baril na may bala. 2 taon lang ang lumipas, isang pagbagsak ng yelo mula sa parehong sirok ng K2 ang pumatay sa 11 umaakyat sa isang araw sa pinakamasamang trahedya nito. Nung pag-akyat noong 2008, may bahagi ng sirok na bumitaw habang maraming grupo ang bumababa mula sa tuktok. Tinangay ng bumabagsak na yelo ang mga nakapirming lubid na ginagamit ng mga umaakyat sa pagbaba kaya marami ang naipit at di makababa. Ang ilan ay agad na nahulog at namatay. May mga namatay dahil sa sobrang lamig matapos maipit ng ilang araw sa bundok. Alam na alam ni na Frederick, Garland at Trey ang kasaysayang ito. Alam ng bawat umaakyat sa K2 ang trahedyang 2008 pero alam din nilang pinakadelikadong lugar malapit sa sirok ay direkta sa ilalim nito. Ang tanging paraan para mabawasan ang panganib ay ang mabilis na pagdaan sa bottleneck. 7:00 ng umaga matapos ang 5.5 oras ng pag-akyat sa delikadong kondisyon, sapat na ang nakita ni Trey. Ang pagsasama ng matinding lamig, sobrang labo ng paningin na halos hindi na nila makita ang isa't isa, at lubos na pagod ang nagtulak sa kanya na magpasya na hindi na sulit ang panganib. Ginawa niya ang mahirap na desisyon na bumalik na lang. Nagpatuloy pataas sina Frederick at Garland. Ito ang pangalawang mahalagang desisyon ni Frederick. Magpatuloy kahit umurong na ang isa niyang kasama. Sa pag-akyat ng bundok, kapag may nagdesisyong delikado ang kondisyon, parang pulang bandilang babala ito na dapat pagtuunan ng pansin. Si Trey Cook ay hindi ordinaryong baguhan. Batikang umakyat ng bundok si Trey Cook, pero nagpatuloy pa rin si Frederick. Pero ang pinakamahalagang desisyon ay wala pa. Habang papalapit sa masikip na bahagi, kinailangan ni Frederick magdesisyon kung paano poprotektahan ang sarili sa pinakamapanganib na bahagi ng pag-akyat. Karaniwang ginagamit ang lubid sa pagitan ng umaakyat bilang pananggalang kung madulas, pero pinapabagal ka ng mga lubid. At sa death zone, minsan ang bilis ay katumbas ng kaligtasan. Mas maikli ang oras sa taas, mas mataas ang tsansang mabuhay. Piniling umakyat ni Frederick sa bottleneck ng walang tali. Siya ang mauna, kasunod si Garlande sa likod niya. May isa pang mahalagang bagay tungkol kay Frederick. Hindi tulad ng ibang umaakyat sa K2, hindi lang gamit pang akyat ang dala niya. May nakatali siyang gamit pang ski sa likod.
Hindi mo masyadong mapapansin ang dagdag na bigat kapag nasa matibay kang lupa. Pero sa taas na 27,000 talampakan, bawat isang hakbang pa lang ay mapapahingal ka na at parang may batang pasan sa likod. Lahat ay apektado. Ang balanse mo, ang tibay mo at ang kakayahan mong mabilis na makareaksyon kapag may nangyaring masama. Umusad si Frederick sa bottleneck kapit ang krampon sa tila matatag na nyebe. Mahina ang visibility, binalot ng ulap at bihirang makita ang tanawin sa unahan. Tinatangkang ipokpok niya ang piton, metal na spike na ginagamit bilang anchor sa yelo, sa maliit na umbok sa kanan ng pangunahing gali. Habang nagtatrabaho siya, nakatayo sa tila malalim na nyebe, biglang bumigay ang ibabaw sa ilalim niya. Sa ganitong katarik na dalisdis, ang kasunod ay purong, malamig at walang awa na pisika. Ang niyebe ay may patong na matigas at madulas na yelo. Biglang bumigay ang kinatatayuan ni Frederick. Walang lubid na sasalo sa kanya, walang pangalawang pagkakataon. Sa isang iglap, dumula siya, tapos gumulong, bumibilis sa bawat talampakang ibinababa niya. Bandang 8:10 ng umaga, ang takot na boses ni Garlanday ay biglang umalingaw-ngaw sa radyo. Naghatid ng kilabot sa base camp ang kanyang sinabi. Si Frederick ay nahulog. Wala siya nagawa kundi panoorin habang mabilis bumagsak ang kasama niya pababa ng bundok at naglaho sa ulap. Subukan mong isipin kahit saglit kung ano ang naramdaman niya noon. Matinding takot ang maramdaman nung biglang nawala sa harap mo ang taong pinagkatiwalaan mo ng buhay. Sandali lang silang nandoon tapos biglang nawala at alam mo na agad ang ibig sabihin ng pagkawala sa bundok tulad ng K2. Mabilis na bumaba si Garlanday, balisa pero maingat at desperadong naghanap ng bakas ni Frederick. Ang nakita lang niya ay isang ski na natanggal habang siya'y nahulog na yon ay nakahiga mag-isa sa dalisdis na tila isang malagim na palatandaan. Habang pababa siya sa lumalalang kondisyon, nasalubong niya sina Derek Zalewski ng Poland at Fabrizio Sangrilli ng Estados Unidos na umaakyat mula Kampo 4. Sabay-sabay silang bumalik sa mas ligtas na Kampo 4 at mas mabigat ang katahimikan nila kaysa salita. Habang nangyayari ito, bumaba si Yura Ermacek, isang Russian na umaakyat sa Kampo 3 at pumwesto para masilip ang malawak at lantad na gilid ng bundok sa ibaba ng ruta ng pag-akyat. Sa panandaliang paghawi ng mga ulap, may nakita siyang nagpatunay sa kanilang kinatatakutan. Doon, mga 1,300 talampakan sa itaas ng Kampo 3, naroon ang katawan ni Frederick. Kahit sa mga batikang umaakyat ng bundok na ito na sanay sa mundong, laging may kasamang kamatayan, napakalinaw ng sitwasyon. Imposibleng mabawi ang katawan. Ang buong bahaging yon ng bundok ay bitag ng kamatayan dahil sa panganib ng pagguho ng nyebe. Ang sinuma magtatangkang marating si Frederick ay malamang nasusunod din sa kanya sa kamatayan. Patuloy pa rin kumukuha ng buhay ang bundok. Naghihintay lang ito ng susunod na biktima. Pagkatapos ng tensyonadong konsultasyon sa radyo, napabalik-balik sa mga kampo at sa huli ay umabot pa sa ama ni Frederick, isang napakasakit na desisyon ang ginawa. Mananatili si Frederick kung saan siya bumagsak at magiging bahagi ng bundok na pinangarap niyang sakupin. Ayon sa isang kapwa-ayat, ang huling himlaya niya ay tanaw ang paborito niyang mga bundok. Isang munting awa sa isang sitwasyong walang habag. Narito ang malupit at baluktot na kabalintunaan ng lahat ng ito. Nahulog si Frederick habang umaakyat kaya hindi niya nagamit ang mga ski na dinala paakyat ng bundok. Ang mga ski na yon ang nagdagdag ng bigat at nagbago ng balanse niya, sumisimbolo sa pangarap na nagbalik sa kanya sa K2 kahit nasaksihan na niyang mamatay ang kasama sa parehong dalisdis. Ang pangarap na yon ay mananatiling hindi matutupad para multong nakabitin sa hangin. Kapag umatras tayo at tiningnan kung ano talagang nangyari nung araw na yon, may ilang bagay na namumukod tangi parang mga babalang palatandaan na nagiging malinaw lang kapag huli na para sundin ang mga ito. Hindi ibig sabihin na si Frederick ay pabaya o hangal. Inilarawan siya ng lahat bilang maingat, sistematiko at may karanasan. Maaring mangyari sa kahit sinong umaakyat sa K2 ang nangyari kay Frederick noon. Sa taas at kondisyon na yon, manipis lang ang pagitan ng pag-uwi para magkwento at pagiging bahagi ng bundok habang buhay, kasing nipis ng isang kristal ng nyebe. Pagkatapos mamatay si Frederick, iisa lang ang nagtagumpay sa kanyang layunin. Noong 2018 si Andrzej Borgiel, isang Polish na mangangakyat, ang kauna-unahang taong nagski mula sa tuktok ng K2 hanggang sa ibaba.
Sa kabila ng trahedya, nakatulong ang pagtatangka ni Frederick para maging posible ito. Inaral ni Borgel ang ruta at paraan ni Frederick, natuto sa kanyang mga inobasyon at nakamamatay na pagkakamali. Ganyan kadalasan gumagana ang pag-unlad sa mundo ng matinding pakikipagsapalaran. Ang mga tagapangunang lumalampas sa mga dating limitasyon ng higit kaninuman ay minsang nabubuwis ng buhay, pero ang mga pagtatangka nila ang nag-uudyok sa iba na sumunod, matuto sa kanilang mga pagkakamali at magtagumpay kung saan sila kinulang. Hindi lang tungkol sa lalaking namatay sa bundok ang kwento ni Frederick Erikson. Tungkol ito sa di nakikitang linyang naghihiwalay sa tapang at sakuna. Tungkol ito sa kagustuhan ng tao na lampasan ng posible at isugal lahat para sa pangarap na madalas tawaging kabaliwan. Kaya ano ang natutulak sa mga taong tulad ni Frederick? Ano ang nagtutulak sa tao na bumalik sa bundok na pumatay na ng kaibigan? Obsesyon ba ito? Pananabik ba? O ibang bagay na hinding-hindi maunawaan ng karamihan sa atin? Hindi ko alam ang mga sagot, pero alam ko na sa kung saan man sa K2 si Frederick Erikson ay mananatiling bahagi ng bundok na minahal niya. Siguro, doon talaga siya dapat mapunta. Salamat sa panonood, magkita tayo sa susunod. Manatiling matapang at mamuhay ng may tapang.